sweep over my soul. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Muli, kakapo muna ang lahat. Salamat sa araw na ito na muli tayong kita-kita, sama-sama, nagkatipon. Dahil alam natin na ito'y kailangan natin gawin ito sa ating Panginoon. Every time, huwag natin kaliligtan na pagtitipon. Dahil dito, dito nagagawa natin ang ating pananampalataya. Salamat sa mga nagpatotoo, katulad ni Brother Noel. 10 years na matagal na panahon, siya minsan ay nag-time out. Mabuti, hindi na naka-out. Kung na naka-out talaga, magdaramdam ako. Kasi isa ako sa mga umakay sa Kanya. Talaga naman, sabi ko, Panginoon, salamat at meron din akong bunga na katulad ng ating kapatid, si Brother Noel. Mamaya, Brother Noel, ay hilingin ko sa iyo ang huling panalangin. Dahil alam ko na bagay ka, isa ka sa mga bagay, mga kung paano nagpasimula ang iglesia ito. Maraming salamat. At sa maraming pang iba, salamat sa ating kapatid, Brother Entoy, na yung kanyang pagpapayag tungkol sa maninilang leon na umuungal. Ito walang iba kundi Satanas. Ito yung tinalakan natin last Sunday tungkol sa Nicolaitan spirit. Hanggang ngayon, nananalasa, talaga naghahanap ng masisila ang parang liyong umatungal na ito. Kaya huwag tayong magaging kampante. Kasi talaga namang hindi natin kaya ang lakas ng dyablo, kundi ang ating Panginoon, kundi ang ating pananampalataya. Binibigyan tayo ng warning. Kaya sabi nga, huwag tayong magpapatumpik-tumpik, magpuyat, be sober and be vigilant. So, ibig sabihin, huwag magtamad-tamaran. Hindi maaari ang tamad ng Kristiyano. Maging sa paglilingkod sa kanyang pamilya. Kailangan humingi tayo sa Panginoon ng kalakasan o karunungan, wisdom, para mapagtagumpayan natin ang mga bagay nito. Maraming salamat, Panginoon, sa araw nito muli, sa mabiyaya mo mga pagpapahayag. Hindi ako magpapalaong kasi baka mabitin ako. Gusto ko sana matapos ito ngayon. Yung mga, thank you Brad, yung mga hindi nakuha, yung pangarap ko last Sunday tungkol sa Nicolaitans ay magawa niyong balikan. Nakakuha naman sa channel natin sa YouTube. Nandun yun, para mapagdugtong nyo ito. Kasi part 2 na ito, part 2. So, sana makuha nyo. Napakahalaga talaga nito. Bakit nangyayaring nadadaya? Ang liyong ng binabanggit ng kasulatan, 1 Peter chapter 5, verse 8, yun ang nananalasa, nag-i-invade. Kinukurap niya ang mga tamang katuruan. Yun ang kaparanan ng dyablo para sirain ang anumang katayuan sa pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kaya maraming iglesia ngayon ang may pagkakaiba-iba ng paniniwala. Salamat, pinauuna ka nun sa inyo, tayo ay lumabas na dito sa sistema ng Nicolaitans na ito. Baka hindi ko kasi tumatapos, at least sasabihin ko na sa inyo, tayo ay lumabas. Katulad ng narinig natin kanina, si Brother Noel ay lumabas siya sa baptist. Kasi nakita niya dito, nang nag-share kami talaga dito, na nakita niya yung katotohanan. Kaya, ang scripture, kung titingnan natin, pag-aaralan natin, at tatalakayan, babasahin talaga natin, merong lumalabas. Katulad doon sa una, from Egypt, nung maging slave ang mga Hudyo for 430 years as being slavery.
Ilinalabas sila doon sa pagkakasakop. At ganoon din tayo. Salamat sa Panginoon at ilinabas tayo kami, di ba? So, we are gaining now yung kapahingan. Ginigain na natin ito, tinatamasa na natin ito. Kaya lang i-build up tayo ng gusto ng Panginoon. Lalo tayong maging karapat-dapat sa Kanya, sa ating pagsalubong sa Panginoon. So, maganda tayo. So, individually, ganun talaga, nagbibigay warning ang Panginoon. Salamat sa iyo, kapatid, brother and Toy, sa very inspiring na pangangaral. Kapatid, bago tayo manalangin, nais kong pakita, this is the second part ng pinangaral ko ng Sunday. Makita mo ang Revelation chapter 2, verse 6 and 15 para ma-recollect uli na yung pinag-aralan natin ng Sunday. Kasi baka hindi ko na ito mabanggit sa mga pagtatalakay nating araw na ito. Revelation chapter 2, verse 6 and 15. Wala namang ibang makikita ka sa salitang ito na tungkol sa Nicolaita. Ito yung pinakita, ito yung vision kay John de Villavit sa Patmos Island. Sabi dito, ngunit ito'y nasa iyon, iyong kinapupuutan ng mga gawa ng mga Nicolaita na kinapupuutan ko naman. Verse 15, gayon din naman na mayroon kang ilan na naghahawak sa aral ng mga Nicolaita. So dito nakita, nabunyag, ang Nicolaita ay nagdadala o nagdudulot ito ng aral. Aral na ang laman ng aral, ito'y pandaraya ng kaaway. Kaya maraming nadadaya, even individually, sa atin. Salamat sa Panginoon at hindi tayo pinahubayang madaya. Inihiling ko na tayo malalangin, maupo na lang kayo, Ama namin Diyos na banal, muli salamat sa araw nito na muli kami nagkatipon. Muli, Ama, sinusuko namin ang aming mga sarili ngayon, Panginoon, na nagpapakumbaba po kami. Inihiling po namin, Panginoon, na muli mo kaming patawarin, O Diyos, sa aming mga naging mali na namang kinharap namin sa mga lumipas na araw. Dahil alam namin po, Panginoon, batid mo po ang bawat isa sa amin kami mahina, marupok, madaling matukso po, Panginoon. Salamat na lamang po, Panginoon, dahil inilagay mo sa aming puso ang pananampalataya, ang patuloy mong paggabay sa amin. Hindi mo kami pababayaan. Kaya narito po kami muli na may kagalakan, kasiyahan sa aming puso upang ikay muli namin makasama, katagpuin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Alam namin po, Panginoon, kung isa man sa 2 at 3 nagkakatipon, ikaw po mapagitna, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyong presensya. And you claim that, O Lord, right now, today, that you are here, Lord, na makakasama ka namin. Maraming pong salamat, Ama, sa araw na itong muli. At ako, Diyos, na nasa likod ng pulpitong ito, gawin mo na lamang po akong Panginoon na maging daluyan ng mga mapagpapala sa mga kapatid, ang bawat isa sa amin. Ama, aming hiling, O Diyos, ito ang aming panalangin. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin sa bawat oras na lilipas. Ay lalo pong higit na pasaganain ang bawat sa pagkakataong ito sa mga kapatid namin po, Panginoon, na nangailangan ng masigit na sa buhay pananampalataya. Marami pong salamat, aming tinatas ang aming papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, tanging sa pangalan pa ng Kristo Jesus. And everybody says, Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Right? Gusto ko mag-umpisa tayo sa 1 John chapter 2, verse 18. Tinalakay natin ito. Papasadaan na lang natin ito. Natalakay ko na ito. Ano ba ang tungkol sa Nicolaitans na ito na ipinakita? Sabi dito, in 1 John chapter 2, verse 8 and 28, sabi dito, mamunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay limitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. So pinakikita dito,
ang Antikristo. Walang iba kundi ito si Satanas, na ito ang Nicolaitan spirit na mandaraya, nagkinukurap ang mga tamang aral, kundi ito'y pinapalitan niya ng maling katuruan. So, yun ang nangyayari. Maraming nadadaya, maraming ginagawa ng Antikristong ito. Wala namang ibang Antikristong binabanggit dito, kundi ang Nicolaitan spirit. Gusto ko itong maitatak ng gusto sa inyo ito, kasi alam ko ang iba, hindi naman talaga nagbabasa, nag-aaral ng kasulatan. O alam ko na nagre-relay lang kayo sa pangangaral namin. Sana magkaroon kayo ng pagsasaliksik din. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Ibig sabihin, noon pa man sa panahon yun, ay meron ng nananalasa, meron ng lumitaw na Antikristo during the time of Paul in Acts chapter 20. Na tinalakay natin ito linggo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Tuloy mo. Sila ay nangagsalabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin. So, kaya nagkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay. Ito ang pagpapahayag ni John. Na may humiwalay na sa tamang aral o katuruan o sa tamang pananampalataya. Sapagkat kung sila sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mayag na silang lahat ay hindi sa atin. So, yun ang pinakikita ng kasulatan nito. Nagkaroon na ng division. Kaya ang ating pamagat, diba, the division of the church. Ito ngayon ay part 2. Tuloy mo, kapatid. At sabi niya, at kayo'y may pahid. Tama na ba yun? Verse 20 na ba tayo? Tama. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman niyo ang lahat ng mga bagay. So, ito yung pinakikita na yung mga Kristo noon ay meron talaga namang matapat o matibay na katayuan sa pananampalataya dahil may pahid sila ng banal na espiritu. Verse 20, tuloy mo, hindi ko kayo sinulatan dahil sa hindi ninyo lalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman at sapagat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Tuloy-tuloy mo na lang. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Dito natin makikita kung natin susuriin na maigi ang kasulatang ito. Ang tumatanggi daw sa Anak. Ano yun? Ay, ano mo nga, ang sino mang tumatanggi sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama. Ang nagpapayag sa anak ay sumasa kanya naman ang ama. Ibalik mo sa 22. Ayan, tumatanggi na si Jesus, siya ang Kristo. Maraming tumatanggi. Isipin nyo na lang yan. Maging sa nagkiklaim ng mga iglesia dito sa atin, marami ang tumatanggi. So, ibig sabihin, walang kapayagan tungkol sa tunay na nature ng ating Panginoon. Ano talaga, sino ba talaga ang ating Panginoong Yesus? So, nagkakaroon ng kalituhan. Doon naman, nagkakaroon ng pagkakataon, ang Diablo, o ang liyong umaatungal na ito, na naninila, dinadaya, especially sa iglesia, sa mga church na katulad natin. Kaya maraming interpretation, maraming ibang mga pagkakaunawa na hindi naman ito tumutugma sa kasulatan. Bagamat nabasa rin ito, madaling basahin, pero totally walang kapayagan na binibigay ito sa tao namang masasabi kong hindi binigyan ng biyaya ng Panginoon upang maintindihan ang tungkol sa katotohanan. Kaya maraming ganyan.
Tuloy-tuloy mo na lang. At sino mang tumatanggi sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama, at ang nagpapayag sa ama ay sumasa kanya naman ang ama. Tuloy mo na lang hanggang 28. Tungkol sa inyo, manahan. Mas madali sa English to. Paki-English mo nga para mas, ayan. Let that therefore abide in you which you have heard from the beginning. If that which you have heard from the beginning shall remain in you, you shall continue in the Son and in the Father. Kasi yung manahan iba. Dito ibig sabihin, patuloy nating susundan. Susundin ang katotohanan. 25. At ito ang pangakong kanyang ipinako sa atin, ang buhay na walang hanggan. So this is the very promise of God to attain the eternal life. 26. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga ibig magligaw sa inyo. So nagkakaroon na ngayon na ng labanan, spiritual battle. Narinig natin kanina, ang kapatid, merong nagaganap na spiritual battle. Naganap na ito doon pa sa kalangitan. Naglaban si Michael Archangel at si Satanas, yung third part na mga heavenly angel sa langit, ay nagkaroon ng labanan. At yung 1/3, binagsak kasama si Lucifer dito sa mundo. Kaya nandito ngayon ang si Satanas, nananalasa. So, ilagay natin ito, i-ikon natin sa ating kaisipan. Si Satanas, maring nagmamasid lang dyan. Maring tayong dayain. Ayan, 27. At tungkol sa inyo, ang pagkapayad na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi nyo kailangan kayo turuan ng sinuman. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuruan nito ay gayon kayo nananahan sa kanya. So meaning, ang matured, kung matured ka na sa pagkakaalam ng katotohanan, hindi ka maaring madaya. Ang nadadaya lang naman yung mga bata pa di ba? Ang bata nga, madali mong lukuhin yan Ibig sabihin, kung wala ka pang hustong kabatiran o sa kalalagayan ng pananampalataya, maaari kang madaya. Kaya, ang nais ng Panginoon, tayo ay magsumikap, magpuyat. Diba? Magpuyat. Pagsumikapan nating alamin ang katotohanan. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang magpapalaya sa atin ay katotohanan. Siya ang katotohanan. Ngayon, kung hindi pa tayo nakakalaya, bihag pa tayo ng sanlibutan. Bihag tayo ni Satanas. Nakukuha niya mga kapatid, ang tinatalakay lang natin ngayon, yung kalalagayan natin, ang katayuan natin bilang kabilang sa iglesyang ito. Kasi ang tatalakay natin nito, tungkol sa iglesia. Okay? 28. At ngayon, mumuntik ko mga anak, manahan kayo. Ibig sabihin ng manahan, abide it in me. In English, sumunod, obey. Kasi ang Tagalog dito sa King James, medyo malalim. Manahan kayo sa Kanya upang, paki-English nga para mas may kuha natin, elaborate natin. And now, little children, tayo, abide in Him. Sumunod tayo sa Kanya. Maging tapat tayo sa Kanya. Maging sumigasig tayo. When He shall appear, kung sa Kanyang pagdating in His second coming, we may have confidence and we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. So yun ang plano. Kailangan pala tayong maging handa sa Kanyang muling pagbabalik. Dahil merong gagawing pagsalubong sa Kanya. At ang Kanyang sariling Kanya, ang Kanyang mga hinirang aagawin. Yun ang sinasabing rapture. Wala namang salitang rapture ang Biblia. So, nakukuha nyo kasi marami tayong tatalakayin. In 1 John 4,
1 to 6. Tuloy-tuloy natin. And now let your children abide in Him, that when we shall appear, we may have confidence. No? Ilagay mo na sa 1 John, chapter 4. Gagawin natin ngayon, aral, hindi preaching, Bible study. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. So, God is giving us to know, alamin, saliksikin, subukin natin. Kaya ako, subukin nyo ako. Huwag nyo akong kagad paniwalaan. Ang aking sinasalaysay sa araw na ito, meron kayong karapatang subukin ako. Kung totoo ang sinasabi ko sa araw na ito. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. So, hindi natin may tatanggi na marami talagang nagtuturo kayo. Maging sa panahon ngayon. Up to 6, tuloy-tuloy mo. Dito yung nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritu na nagpapayag na si Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. So, ibig sabihin, ang tao na nagpapayag na hindi ito ang kanyang ipinapayag, na hindi siya dumating sa laman o nagkatawang tao, ito'y sinungaling. Ito'y antikristo. Ngunit tayo hindi. Naniniwala tayo na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Pinanganak siya sa sabsaban. Inawit natin kanina, di ba? Huwag na nating discuss ito. Mahaba ito. Verse 3. So, doon makikita ang kaibahan. Maraming tao, maraming iglesia ang ganito na ang pagkakilala lamang sa ating Panginoon sa Kristo, tao lang. Pero hindi ito ito'y hindi tumutugma, hindi umaayon sa patutuon ni John, sa Book of John, verse 1. Na siya ang salita na nagkatawang tao, na siya ay Diyos. At ang bawat espiritong hindi pinayag si Jesus ay hindi sa Diyos, at ito ang sa Antikristo. So, ibig sabihin, maraming hindi naniniwala sa ating Panginoon sa Kristo. Di ba? Isipin niyo lang, kasulatan ito, marunong naman kayo magbasa. Dahil yung narinig na darating at ngayon nasa libutan na. So, doon natin matitres na ang Antikristo, ito'y Antikristo ang ganitong pagpapahayag ng sinuman. Walang nagpapahayag dito sa inyo, sa iglesyang ito, na ganun. Kundi tayo'y sumasampalataya na ang ating Panginoon sa Kristo ay anak ng Diyos. Marami kumukontra dito. Alam niyo yan kung sino yung mga ngayon. Even the Jewish people, ang Israel. Ayaw nilang kilalanin ang ating Panginoon sa Kristo. So, wala tayong magagawa. Salamat sa Panginoon at tayo tinawag at tayo binigyan ng pagkakataon na makilala natin ang Panginoon. At nagpakilala sa atin ang Panginoon kung sino siya sa atin. Tuloy-tuloy, verse 4, kayo'y sa Diyos, bunti kong mga anak at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa sa nasa sanlibutan. Papalad tayo. Sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila at sila'y dinidinig ng sanglibutan. Tayo ngayon sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. So, na-experience natin ito. Maraming tao na ayaw sa sinishare natin, ibinabahagi natin.
Kinukontra nila ito. So, mahabang salaisayin. So, yun ang mga mapaglinlang na espiritu. Ang turuan. Ang magturo ng kamalian na hindi makilalang lubusan kung sino ang ating Panginoon sa Kristo. Tuloy. Para makita natin in John chapter 1, 1 to 18, ito ang pagpapakilala ni John sa ating Panginoon sa Kristo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dito pa lang sa first chapter ng Book of John, ito ay ang pinatutungkulan niya dito, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ito ang testimonya niya. Siya ang Logos, means Logos the Word. Na yun ang lumabas sa sinapupunan ng Elohim o ng Diyos Ama na kinilala ang ating Panginoon sa Kristo na kanyang Ama. So dito pa lang, tapos na. Tapos na ang bakbakan. Kumbaga sa labanan, tapos na. Kung paniniwalaan nila ito, tapos na. Ito yung conclusion ng kagad. Oy, Diyos talaga ang ating Panginoon sa Kristo. Pero maraming sumasalungat hanggang ngayon. Kaya hindi nagpapaubaya ang dyablo, patuloy na umuungal, naghahanap ng masisila. So this is the Nicolaitan spirit. Tuloy mo up to 18 para ito rin ang pasimula sumasa Diyos. The same was in the beginning with God. Ito ang ating Panginoong Jesucristo. Tuloy-tuloy mo na lang kasi marami tayong tatalakayin. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So this is Jesus Christ Himself. Sinasabi ni John na kung wala ang ating Panginoon Jesucristo, walang malalalang, walang malalantad. Diba? Diyan pa lang tapos na ang labanan. Conclusion kagad. Knockout kagad ang kakaaway. Kung sa boxing. Pero iba talagang patuloy na binubulag ng kaaway ang marami. Katulad ni Eva, si Adan, doon sa Garden of Eden. Dinaya si Eva. Si Adan naman, nakinig doon sa kanyang asawa. Instead na panangnan niya yung salita ng Diyos, o sundin niya yung salita ng Diyos, ang sinunod niya yung salita ng tao. Dahil si Eva, tao. Di ba? Kaya huwag tayo magre-rely sa mga tao. Bagamat ginagamit ang tao, tinatawag na maging propeta, evangelist, pastor, magsaliksik pa rin kayo. Kung totoo, ang pinangangaral namin. Kung hindi ito aayon sa kasulatan, makikita nyo na bulaan ako. Kung sasabihin ko ngayon sa inyo, ang ating Panginoon sa Kristo, tao lang, doon yung malalaman, ako pala'y Antikristo. Naiintindihan niyo ang ibig kong sabihin? Pero, ang itinuturo ko, ito nga ang tinatalakay natin. Tuloy. Siya ang ilaw at saka nasa kanya ang buhay. Tuloy. At ang ilaw ay liwanag sa kadiliman at hindi na pag-unawa ng kadiliman. Alin ba ang kadiliman nito? Yung panahon ngayon, yung nakasalamuha, dumating ang Panginoon Kristo, nakapiling niya yung tao ng panahon. At ang panahon ngayon ay sinasabing madilim, nakalalagayan sa espiritual na kalalagayan. At siya ang nagbigay liwanag spiritually. Tuloy.
Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. O di ba, si John the Baptist, bago nagpatuloy ang ministry ng ating Panginoon Jesucristo, siya muna. Siya muna. Nung mamatay na si John the Baptist, kasi pinagutan niya ng ulo, doon nagpatuloy ang ating Panginoon Jesucristo. Upang kanyang patutuhanan ng ilaw. Upang sa pamamagitan niya ay magsasampalataya ang lahat. So, yun ang katuparan sa Malakay chapter 3 na darating muna ang si Propeta Elijah sa pagkatauhan ni John the Baptist. Bago sabi niya, isusugo ko ang aking mensahero. So, yun ang katipuaran ng prophecy. So, tuloy mo. Hindi siya ang ilaw, pinatutungkalan dito si John the Baptist, kundi pumarito upang kanyang patutuhanan ang ilaw. So, nauna si John the Baptist upang magpatotoo. Tuloy mo. Ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ang ating Panginoon Jesucristo ito, pag-aralan niyo na maigi. Verse 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkaluban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Tuloy-tuloy, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ito na. At nagkatawang tao ang verbo, ang logos o ang salita. Walang ibang tinutukoy dito kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At tumasa sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama na pospos ng biyaya at katotohanan. Kaya tayo ay nasa pag-aaral ngayon. Nagkatawang tao, nagkaroon ng transformation. Nag-transform siya from spirit to the human flesh. Kung naintindihan niyo yan. Upang makaniig ng tao, makatagpo, makaulayaw ng tao. So, doon na natin makikita, hindi siya nagmula sa katulad natin. Ordinaryong pinaglihi ng tao. Si Virgin Mary nga di ba? Virgin siya, nagbuntis niya. Imposible ng isang tao na manganak, wala namang experience tungkol sa bagay na anong ginagawa ng tao na mag-asawa, di ba? Marami ang hindi naniniwala dito. Kaya ito ang ginagawa ng kaaway upang bulagin ang marami. Tuloy, 15 to 18. Pinatutuhanan siya ni Juan at sumisigaw nagsabi, ito yung aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ang maging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Before the human flesh of Jesus Christ, siya'y nandun na sa eternity. Makita niya natin mamaya, tuloy-tuloy mo up to 18. Verse 8. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Napakapalad po natin. Hindi kasi nung unang panahon, sa Old Testament, sa panahon ni Moses, ang ibinigay doon na dapat gampanan nila ay kautusan, mga gawa. Ngunit hindi ito naging sapat. Hindi ito nagdudulot ng
na upang angkinin ng Panginoon. Kaya sa ating panahon, pinagkalooban niya tayo ng biyaya at ito ay walang bayad. Alam niyo yan, di ba? It's a free gift of God. O kasi wala tayong kaya bibili natin, pagbibili ng Panginoon. May kakayanan ba tayong bilhin natin ang ating kaligtasan? Wala tayong magagawa. Kailangan tumanggap tayo. Tuloy mo, 17 to 18. Sapagat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. So ito pala, nakikita. Nagkaroon ng bahagi from Old to New Testament. Iba yung tinanggap natin. Ang tinanggap natin, biyaya. Doon sa kanila, kautusan, mga gawa, yung Mosaic law, yung law of Moses. Kaya iba yung naging karanasan nila, iba rin yung karanasan natin, nararanasan natin ngayon. Mas mapalad tayo kasi ang tinanggap natin, biyaya. Yung kapahingan ng kaluluwa natin ngayon. Tinatamasa na natin ito. 18. Walang tao nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunang Ama, siyang nagpakilala sa Kanya. Tingnan niyo mga kapatid. Walang nakakita sa Diyos na bilang Espiritu. Kundi, ang bugtong na anak na sinapupunan na kumbaga sa isang tao, isang nanay na nagbuntis, hindi siyempre naroon yung bata sa sinapupunan niya. Kailangan itong ipanganak. Sabi dito, nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang anak ng Diyos pala, nung siya ay nasa sinapupunan ng Ama from the bosom of the Elohim, God's Spirit, siya ay inilabas. Sabi sa kasulatan, ipinanganak. Kaya meron kayong Father and Son. Kaya si Jesucristo, may kinikilala siyang Ama. Di ba nananalangin siya? So, yun ang patutuon ni Juan. Nais ko itong panangnan ninyo, tayuan ninyo. Kasi pag nakarinig kayo, may umakay sa inyo, sasabihin, si Kristo ay tao lang. Siguro, kuhanin nyo na yan. I-claim yung antikristo yan. Wala, hindi ito nakakikilala. So maraming kanyan. Ngayon, Bible study tayo. So, yun ang patutunan ni John. In Philippians chapter 2, 6 to 7 to 8. Aral muna tayo, aral. Hindi preaching. Kanina, preaching yun. May brother Intoy. Sabi dito, na siya, bagamat nasaan yung Diyos in the form of God, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantayin niya doon. Sa panahon yon, nang siya ay nasa katawang tao, sabi dito, bagamat siya nasaan yung Diyos, na yun ang dati niyang nature niya, sabi dito, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantayin niya sa Diyos. Meron siya ginawa o may nangyari na iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. Tuloy mo. 7. Kundi bagkos hinubad niya ito. So, nauhubad pala. Hinubad ng Panginoong Jesucristo ang kanyang, yung posisyon niya. Nag-time out muna siya sa ganung kalalagayan. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So, yun ang pagpapaliwanag. So, ibig sabihin, merong siyang pinagmulan. Verse 8.
At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmaso na rin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa cross. Ito, identify natin. Nasa Hesus Kristo nga ito. Kaya nung panahong yun, during the ministry of the Lord, totally, tao talaga siya. Kasi inubad niya eh. Iniwan niya temporarily. Hindi siya nakipantay sa pagka-Diyos. Psalms chapter 2 verse 7, sabi ito yung sinulat ni King David sa Psalms na may binanggit niya sa hula dito sa kanyang sulat. Sabi dito, paki-English nga, kapatid, ito yung pagpapahayag tungkol sa anak. Sabi dito, I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. Parang gusto ko maging maliwanag sa inyo ito. Pakitagalog, kapatid. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ito papayag dito si King David, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Sino ba ito? Makikita natin yan sa scripture ito, sa kasulang ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. From the eternity, ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Dito sa Hebrew chapter 5, itong pagpapahayag ni Apostle Paul, pagpapakilala na sa ating Panginoon Kristo. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. So ngayon na natin nakilala, ito yung pagpapahayag na ng kinikilalang Ama ng ating Panginoon Kristo. So, siya ay pinanganak. Huwag kayong mag-isip na ang Diyos pala ay nanganganak. Bakit tinatawag nating He o lalaki? Huwag ganun, mga kapatid. Dahil ang Diyos ang may akda ng lahat. Hindi natin mako-question ang Diyos. Bakit niya ipinanganak? Hindi ko makakasama dito. Natanongin nga siya ni Pedro. Na, ikaw, Pedro, sabi ng ating Panginoon, ano ba ang pagkakilala mo sa akin? Sagot ni Pedro sa kanya, ikaw ang anak ng Diyos. Hindi niya sinabi na, ikaw si Jesus na anak ni Jose ni Maria. Matagal niyang nakasama. Kundi ang tinutukoy ni San Pedro, yung anak ng Diyos na isinilang from the eternity. Doon sa walang hanggan. Pero ang anak ng Diyos ay merong beginning. Merong pasimula. Kaya sabi niya, ikaw ay ang anak ngayon. So merong pasimula. So nung may panganak siya, doon nagsimula ang creation. Then sabi sa John, chapter 1, yung pagpatestimonya ni John, walang nahalalang kundi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, kung hindi ang anak ng Diyos na nakilala natin ngayon sa bilang naging tao na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, siya pala yung mandalalang. Kung hindi sa pamamagitan niya, walang lalalang. Di ba? Yun ang pinakikita dito, pero marami ang kumukontra mga bagay nito. Gusto ko lang maging malinaw sa inyo para ang pananampalataya na tatayuan ninyo, ito'y maging malinaw. Kaya dadako muna tayo sa pag-aaral. Kung hindi ko ito matapos, bahala na.
So, ituloy mo. Dako mo nga sa Genesis chapter 1, verse 26. I-adlib ko to. Gusto ko lang makompleto sa paglalalang. Ayan, sa paglalalang, sa Genesis. Tingnan niyo maigi sa mga aklat ninyo. Nung maglalang, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid. Tingnan niyo mga kapatid, tingnan niyong maigi. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Hindi ba more than one? Plural. Natin. Ayon sa ating wangis. Ayon sa ating wangis. So, this is more than one. Maring dalawa, maring tatlo, maring apat, na may kausap nung panong maglalalang, na pinagkakasunduan nila na lalangin natin ng ayon sa ating wangis. I-English mo nga, verse 27. Tuloy mo. Ito, tingnan din natin ito. Kasi nagbe-base tayo sa kasulatan. Ito yung sinulat ni Moses. Kilala natin si Moses. Siya ay propeta ng Diyos. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Punayin natin ang gusto. Ulitin natin. So God created man. Nakikita dito, singular na. Hindi dito sinasabing the gods created. Di ba? Mag-add tayo ng S pag plural. Pero doon kanina sa 26, pinakikita doon na merong nag-uusap. Lalangin natin ang tao ng ayon sa ating wangis. Plural. Pagdating din sa katok 27, so God created man. Iisang Diyos na lang ang tinutukoy dito. Siguro nakukuha niya yan. Kaya nga sa Old Testament time, ang nakilala lamang Hudyo, kaya hanggang ngayon, pinaggagigitan nila, pinaglalaban nila, wala na bang ibang Diyos, kundi isa lang. Totoo naman yun eh. Ang Diyos talaga ay iisa, hindi dalawa. Ngayon, nagkakalito, nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng debate. Yun ang mga kaligawan, gawa ng kaaway. Para pag-away-awayin ang tao sa mga aral na ito. Ang sino mang tumatanggi sa Ama at sa Anak, ito ay Antikristo. So marami palang Antikristo. Dahil ayaw kong kilala sa Anak. Hindi sapat para kilalanin mo na walang anak. Kasi dumating ang anak sa panahon natin, which is the Messiah, ang tagapagligtas, ang Kristo. At hindi ito nakilala ng sanglibutan. Marami. So tayo, nakilala, nalaman natin ang sa pamamagitan ng biyaya, binigyan tayo ng pagkakikilala tungkol sa Kanya. So, yan ang isang patunay. Kung di nyo makukuha ang kasulatan, hindi nyo hihingi ng kabayagan, hindi nyo maiintindihan. So, dapat sana nakalagay dito, so God created man. Dahil nagsimula sa verse 26, nag-uusap, dalawa. Sino ba yung nag-uusap na yon? At sinabi ni John, kanyang patutuok, kung hindi ang ating Panginoon Kristo sa pamamagitan niya ay walang nalalang. So, ang ibig sabihin, doon pa lang sa panahon iyon, walang ibang kausap dito kundi yung anak. Yun ang dapat pinag-aaralan natin, inuunawa natin.
Walang duda na ang kausap doon yung Father and Son nag-uusap. Ang anak doon si Jesus Christ na nakilala natin na nasa laman. Dahil sinabi rin dyan, di ba? Isipin nyo. Kung hindi sa pamamagitan niya, walang nalalang. Nakuha niya mga kapatid, huwag niyong sasayangin ang pagkakataong ito, baka hindi ito na maulit. Baka iba na naman ang pag-aaral natin sa mga susunod. Okay? Siguro, yan, part lang yan ng Godhead. Siguro, tama na muna yon kasi marami akong tatalakayin. Kasi kung mag-uusapan natin ang tungkol sa Godhead pa lang, medyo talagang kakapusin tayo ng oras. Hanggang doon na muna tayo. Pakita mo nga kapatid yung ilagay mo sa yung dati yung documented ni Martin Luther. Yung documented life history ni Martin Luther. Unamayan niyo ito na maigi. Dito yung, ayan, naging pari si Luther, di ba, noong 15th century? Then sa Rome. Ano ba yung riniklamo niya? Madaling kwento. Ano yung inayaw niya? Na naging pari siya ng Katoliko doon. Ano yung nakita niya? Nalaman niya ang katotohanan tungkol sa Biblia. Kaya nagkaayawan. In-excommunicate siya. Ano yung indulgences? Ano ba yung ibig sabihin ng indulgences? Ngayon, nangyayari ngayon yan eh. Di ba, mag-iintriga ka sa simbahan, na magpapadasal ka sa mga mahal mo sa buhay na namatay na. Alam ko, merong price yan. Alam ko noon, buhay pa si nanay. Magkano niya yung bayad sa hindi ko alam na yung mag-intriga. Kaya anak ko, 50 pesos. So, ibig sabihin pala, kung alibawa namatay na isang tao na alibawa nasa kung saan ka nalalagay o kung nasa kahirapan ka na, yun pala papanalangin ka. Para maiahong ka dun sa kahirapan. Ganun ba yun? Nababayaran ba? Nagkakaroon ba ng transaksyon? Na malinaw ang biyaya ay wala itong bayad. Binibigay ito ng kusa, libre ng Panginoon. At hindi natin ito kayang pantayan o hindi natin ito kayang bayaran sa salapi. Pero ito ang naganap. Kaya humilawala, umalis si Martin Luther. Ito yung history. Alamin nyo ito, mga kapatid, lalo mga kabataan. Alamin nyo ito para magamit kayo na maging daluyan ng mga pagpapala sa iba. Kasi ako, salamat sa Panginoon, sa matanda, at the age of 55, pinag-aralan ko ito, libro, hindi mga internet, libro. Kaya nasirang ko ating kapatid, si Brother Noel. Encyclopedia, world history. Sabi ko, kailan ako tumanda? Saka naman ako, ganun. So, binasa ko na to ng isang linggo. In-explain ko na ito. Kaya, yun ang pinractice ng malaking simbahan. Na kailangan maghingi ng bayad. Di ba? Lahat doon may bayad. Pananalangin. Di ba? Gusto mong mag-request ka na, ipanalangin si ganito. Nagtatanong ko, magkano bayad? Nababayaran pala. Pero ang Diyos ay hindi mo kayang bayaran. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaloob na libre. Tandaan nyo yan. Kung mangyayari
Kung mangyayari pa lang ganun, lumalabas ang ating Panginoon sa Kristo, sinungaling. Dahil siya siya nagsaysay tungkol doon sa pulubi at sa mayaman. Nung mamatay pareho yung dalawa, di ba? Kunin nyo yan. Nang mamatay yung mayaman, napunta siya sa Hades, sa impyerno, sabi ng ating Panginoon sa Kristo. At yun namang pulubi, napunta doon sa paraiso. At, di ba? Naghihirap yung mayaman. So, kung ang lahat pala mababayaran, walang mapupunta sa impyerno. Di ba? Dahil siyempre, magbabayad na lang ako. At magpapatuloy ako gagawa. Magnanakaw ako, patuloy ang gagawa. Kasi pupunta ako sa purgatorio, di ba? Kasi sa tinuturo ng purgatorio, kasi yun ang rineklamo ng mga tao ito, katulad ni Dr. Jose Rizal, kinuha niya yung kamalian tungkol sa turo ng purgatorio, kinontara niya ito, kasi wala naman itong katotohanan. Hindi sana kung pag namatay ang tao, pupunta ka sa purgatorio, ibig sabihin, tuturuan ka doon, babaguhin ka. Kung handa ka na, kung nasa kahirapan ka lalagay, dadalhin ka doon sa ginawahan. Hindi maaari, sabi ng ating Panginoon Jesu Kristo, ang narito sa lugar na ito ay may pagitan na bangin. Ang narito sa madaling kwento, ang narito sa paraisong ito, hindi maaari makapunta doon. At kung ikaw naman nandun sa kahirapan, hindi ka makakarating, hindi ka makakapunta rito. So, ibig sabihin, yun ang magiging kalagayan after death. Kamatayan physical. Hihintayin mo ang paghuhukom. Dahil kung maging sinungaling pala ang ating Panginoon si Kristo pag nagkaganon. Di ba hindi man naisip yan? Kung may purgatory yung ganyan, na isang lugar na, doon muna ako, kasi para ma-neutral ang kalalagayan ko, maging matanggap ako, doon ako magkakaroon ng counseling. Diba? Tuturuan ka doon. Wala nang ganon. Pagkatapos nating mabuhay sa bandang ibabaw na ito, pag iniwalayan natin ang katawang ito, meron tayong lugar na pupuntahan. Kung sa paraiso man o sa impyerno. At maghihintay doon sa takdang panahon na itinakda ng Diyos na paghuhukom. Diba? Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Sana nakukuha niyo. Yun ang itinuturo doon hanggang ngayon. Naghihingi ng bayad. Yan ang indulgences. Kaya mga kabataan, sana maintindihan niyo na maigi ito. Ecclesiastes chapter 9, verse 5 and 6. Gusto ko aral muna, aral. Para maintindihan ng lahat. Ecclesiastes chapter 9, 5 and 6. Lagay mo. Dito naman sa Ecclesiastes, pagpapahayag dito, tinan nyo. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay. Katulad natin, nalalaman natin na tayo ay dadako tayo doon. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa mang silang kagantihan. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Tuloy mo sa verse 6. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay wala ngayon na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ito'y balikan mo sa verse 5. Ito'y scripture, kasulatan. Sabi dito, hindi nalalaman ng patay anumang bagay ni mayroon na mayroon pa man silang kagantihan. Ibig sabihin, kahit ipanalangin ng buong tao sa mundo, ang isang taong namayapa na namatay na, wala na itong matatanggap. Wala nang kagantihan. Kung nasa impyerno ka, malipat ko doon sa paraiso. Nakuha niyo to. Pero bakit mayroong ganito nagtuturo
Sino ba ang nagtuturo nito? Di ba? Yung malaking simbahan na pinagmulan natin. So, ibig sabihin, maling katuruan ito. Ito ang Antikristo na maling pagtuturo. Kaya inihahanda nga tayo ng Panginoon habang tayo nabubuhay. Tinawag niya na tayo at pinili upang paglingkuran natin siya. Nakukuha niyo mga kapatid? Hindi, huwag mong hintayin mamatay ka para maglingkod ka. Ngayon ka maglingkod, ngayon tayo maglingkod habang tayo malakas pa. Di ba't sinabi ko nga, ako, may katandaan eh, hinahirapan na rin ako, pero sinisikap pa rin paglingkuran ng Panginoon. Kayo, mas malalakas pa kaysa sa akin, sana nagawa niyo. Masigit na maglingkod sa Panginoon. Amen ba? So, dito'y pinakikita ang mga katuruan. Wala nang maaring mabago kung nandoon ka na sa kung saan. Hihintayin na lamang na dumating ang takdang araw ng paghuhukom. Pero sa mga bride, iba. Ang bride ay inihahanda ng Panginoon para upang sumalubong sa Kanya. Pero sa pangkalahatan, maghihintay talaga sa araw na itinakda ng Diyos sa paghuhukom. Sana hindi tayo kabilang doon. Tayo yung mga aagawin ng Panginoon bago dumating ating Panginoon. Yeah, meron pagkakaiba-iba, di ba? Na yung mga tayo muling bubuhayin para hatulan. Yung mga mananampalataya na kay Kristo, bubuhayin yung mga namatay para bigyan ng bagong katawan, a glorified body, para sumalubong sa Kanya. Pero yung hatulan, bibigyan ng bagong katawan para hatulan. Hebrews chapter 9, verse 27. At kung paanong itinakda sa mga tawang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. There is an appointed time. Hindi maaari na pagkamatay mo, huhukuman ka na kagad. Ibig sabihin, merong isang araw na itinakda, sabay-sabay na uhukuman, yung mga huhukuman. Oo niya mga kapatid, nasa pag-aaral tayo. Diba? Basahin niyo yung Biblia, mababasa niyo tungkol sa bagay na yan. Dinihahanda tayo, binibuild up tayo ngayon. Piglilingkuran natin ang Panginoon. Huwag niyong aksayin ang panahon. Huwag tayo mag-aksaya, magtulungan tayo, magdamayan tayo sa pananampalatayang pinagkalob niya sa atin. Huwag lang tayong tumingin sa mga bagay na material. Bagamat kailangan ng trabaho, katulad ng anak ko, si Joel, kararating lang kahapon. Salamat sa chocolate. Pero sabi ko, magtrabaho ka. Pero ang pananampalataya, dalhin mo. Salamat, binigyan niya ako ng mga babasahin. Tungkol kay Apostle Paul, yung tungkol sa maraming bahay. Salamat. Sabi ko, akala ko nakalimot na. Nandoon pa rin, nakita ko sa anak ko. Salamat sa tinanim ko sa pamilya ko. So, ganun. Act 17:31. 11:27 na. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itilaga. Ang Panginoong Kristo ito, di ba? Na ito'y pinatunayan niyang sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin. Niya maguli sa mga Panginoong Kristo. Merong isang araw na itinakda. O yeah, sino ngayon ang kukontra niyan? Sa mga aral na yan. Marami kumukontra dyan. Kaya, salamat at hindi tayo kabilang sa mga paniniwalang mababago ang kalagayan natin. Kung nasa impyerno tayo, ipananalangin tayo ni o nagbayad tayo. Wala na. Kaya ngayon pa lang, nuhubog na tayo ng Panginoon. Inihahanda niya tayo. Mga kapatid. John 5:28-29. Gusto ko, ito aral Aral tayo ngayon. Bible study tayo ngayon. Ayan. Sabi dito,
Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig. Tuloy mo. At magsisilabas ang mga nagsagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsagawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yung mga namatay pala, magkakaroon ng pagkabuhay na uli para hatulan. Bubuhayin ka para hatulan ka. Para pahirapan ka. Kaya, merong bride, may nobya, may tinawag ang Panginoon. Di ba tayo? Lumabas tayo. Saan tayo lumabas? Doon sa mandarayang pagtuturo ng isang malaking iglesia. Nung kukuha niyo, naiintindihan niyo? Kung matuwid o tama ang pagtuturo ng iglesyang ito, hindi na tayo lumabas. Dahil mas maganda ron eh. Di ba? Ako nga yung dati kong grupo, mga may kaya sa buhay. Bakit ko iniwan? Dahil may nakita akong katotohanan dito. Yun ang pinahalagahan ko. Hindi ako tumingin sa panglabas na kalalagayan. Kundi ang tinignan ko ang biyaya ng Panginoon. Kung ano i-present ng Panginoon sa akin. Nakukuha niyo siguro ang ibig kong sabihin. Hindi ako tumingin sa panlabas na kalalagayan. Tiniis ko kung ano ang dapat kong tiisin. Sana ganun din tayo. Magtiis tayo, mga puyat tayo, mga kapatid. Magpakalakas tayo. Ito yung napakahalagang aral na dapat ninyong maintindihan. Kasi dadalhin ito ng bawat isa sa pananampalataya upang hindi tayo madaya. Amen ba? So, ibig sabihin, ang nagtuturo ng ganong maling katuruan, yun ay Antikristo. Yun ang lilinawin ko na sa inyo. Na babayaran ka, na ganun nga, John 5:28-29 na yun, di ba? Meron nga isang sa... So, ibig sabihin, hihintayin natin. Para pares tayo maghihintay. Yung mga masamang namatay, tayo na sumasampalataya, pare-pareho tayo maghihintay. Sana magkaroon tayo ng kalinawan. Kasi yun ang tatayuin natin sa pananampalatayang ito. Pakita mo yung 4-horse rider, kapatid. Si Simon nga pala, naalala ko, yung sa Book of Acts, na sabi niya, babayaran niya. Sinaway sa ni Pedro, sabi niya, huwag natin talakayan yun, kasi hindi ko naihanda yun. Kaya nga kapatid, ito yung illustration na ipinakita sa Patmos Island kay John the Beloved. Ito yung mga kabayo na magkaiba-iba. Itong kabayong puti na isa, ito, nandito sa may kanan. Ito yung four-horse rider. Pero dito sa Revelation chapter 6, ito ang nakita doon. Illustration lang yun. Sabi dito, kay John sa Patmos. At nakita ko nang buksan ang kordero, ang isang 7 tatak, at narinig ko sa isa 4 na nilalang na buhay. Hindi natin tatalakay ng 4 na nilalang na ito, ha? Nagsilitang gaya ng tunog ng kulog, halika. At nakita ko nang buksan ang kordero, ang isang 7 tatak, at narinig ko sa isang 4 na nilalang na buhay, na nagsilitang gaya ng tunog ng kulog, halika. Tuloy mo na sa verse 2. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yung nakasakay dito ay may isang busog. At binigyan siya ng isang putong at siya ay maong nagtatagumpay at upang magtagumpay. So ito yung binabanggit sa
verse 6 ng Nicolaita. Na ito'y mandara yung espiritu. Ito'y pinakikita ngayon dito sa ilustrasyon na nakasakay sa puting kabayo. Ito'y panlilin lang. Ang nakasakay dito walang iba kundi Satanas. Ito yung Nicolaitan spirit. Nandaraya, a corruptible spirit. Hanggang sa yung 4 na yon. Basahin nga natin. Tuloy-tuloy natin. At nang buksan niya ang 2 tatak, ay narinig ko sa 2 nilalang na buhay na sinasabi, halika. At may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula at ang nakasakay dito ay pinagkalumang mag-alis sa lupa ng kapayapaan. At upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking damag. So, ito yung gawain ng nakasakay sa kabayong ito. Nagpalipat-lipat siya ng iba-ibang kaanyuan. Kasi dito, hindi na puti, kabayong maitim na ito. Ano nangyayari sa panahon na yun? Nagpapatayan ng tao. Dahil ang Diyos, hindi ba, ang Diyos ayaw niya, gusto ng Diyos kapayapaan. Pero ano nangyayari? Kahirapan, patayan, giyera. So, tuloy natin. Narinig ko sa 2 nilalang na buhay na nagsabi, halika, tingin ko, at narito isang kabayo may itim. At ano man sa isang kabayo. At narinig ko ang kaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay nagsasabi, sa isang denaryo, isang takal na trigo, ay sa isang denaryo ay 3 takal na sibada at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. So, pinakamahirap na sandali ito na magaganap. Hindi pa ito dumarating. May agkakaroon ng kahirapan talaga. Sana hindi ko na ito abutan. Kahirapan, a great famine, great tribulation time. Kahit ano pang pinag-aralan mo, anong yaman mo, pag dumating ang takdang araw na ito, ang lahat makakaranas ng hirap. Kasi kukontrolin ang buong sistema ng sanlibutan. A new world order. One world government. Siguro hindi naiintindihan yan. Kukontrolin ang buong sanlibutan ng isa lamang. Ngayon, wala pang nagkukontrol. Malaya pa tayo. Pero magdarating ang takda na itinakda na magkakaroon ng squeezing time, persecution, panggigipit. Kaya maraming babagsak sa pananampalataya. Pero ang ibig sabihin, pero ang nais ng Panginoon, tayo magpakatatag, magpuyat, magpakatatag sa pananampalataya. Katulad ng mga unang mga tinawag ng Panginoon. Hindi sila natakot sa kamatayan, sa physical. Si Pedro nga, ibinitin, pinako sa krus, tiwarik, may binalata na buhay. Hindi sila natakot. Dahil matatag ang kanilang pananampalataya. Ngayon kaya, maraming tatalikod. Wala lang isasaing. Namumroblema na tayo. Kaya sabi ko nga sa ating kapatid, hindi ko napapangalanan, namumroblema sa pangangailangan. Humingi ka. Dahil kung nangangailangan ka, humingi ka sa Panginoon. At bibigyan ka. Hindi sinungaling ang Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nararanasan kong, pero pag napagbubulay-bulay ko, napakapalad ko sa aking pamilya. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Baka hinihintay lang ng Panginoon kung sino man ang sa atin nagkukulang. Baka hindi humingi. Humingi tayo, kapatid. Kung nararapat nga tayong pagkaluban ng Panginoon, walang
pag-aalinlangan, bibigyan tayo ng Panginoon ng ating pangangailangan. Pero ang higit sa lahat, idako natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Kanya. Amen ba? Pero kung nagbabaliwala tayo, katulad ng ating kapatid, Brother Noel, na wala ng 10 years, pero bumalik siya. Salamat sa Panginoon. Siguro, lapit na. So, yun ang gawa ng Nicolaitan Spirit. Ang totoong nakasakay sa puting kabayo in Revelation chapter 19. Pakita natin. Verse 11 to 6. Hindi man tayo, wala sa preaching, wala tayo sa preaching time ngayon. Nasa pag-aaral tayo. At pinakita ang totoong kung sino ang nakasakay sa puting kabayo. Kasi doon sa Revelation chapter 2, yun ay impostor. Nagdi-disguise na parang katulad ni Jesucristo. Kaya tinan mo, maraming nagtuturo, ginagamit din ang pangalang si Jesucristo. Pero iba mga katuruan. Nakukuha niya mga kapatid. Naniniwala sila kay Jesus Christ. Oo, naniniwala, pero iba turo. Parang lumalabas, sabi ng kasulatan, mag-iingat kayo sa mga lumalapit sa inyo na nakasuot na parang tupa. Pero ang nasa loob, lubong maninila. Kung lalapitan ka ng ganito na magtuturo sa iyo, huwag ka maniniwala sa mga turo dyan. Kasi ganito, ganyan. Maniniwala ba kayo? Pag naniwala kayo, naakay kayo, nadaya kayo. Kaya magpakatatag kayo. Keep in mind ang mga narinig nyo ngayon. Ito sa 19. Ito ang totoo. At nakita kong bukas ang isang langit at narito ang isang kabayong maputi. O, di ba? Mapaputi, pareho. At yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. Ito na ang pinapahayag dito. At sa katwiran, siya yung mahatol at nakikipagbaka. Kaya merong spiritual battle, labanan. Verse, yeah. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diadema. Yung diadema yung corona. At siya may isang pangalan nakasulat na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. Tuloy mo. At siya naramtan ng damit na minisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Salita ng Diyos. Di ba ang ating Panginoon sa Kristo ito? Meron pagkakaiba doon sa Revelation chapter 2, yun ay mandarayang spirito, which is the Nicolaitan spirit, at ito ang totoo sa verse 19. Na pinatututuhanan ng John na siya ang salita, di ba ang ating Panginoon sa Kristo? Siya ang salita. Sa pasimula pa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diyos ang ating Diyos, ang anak ng Diyos. Na kinilala natin Panginoong Kristo na walang ibang kundi ating Panginoong Hesus. Pinahayag sa atin ngayon. Sana malinaw ang pagpapahayag ng Panginoon ngayon sa inyo ngayon, sa atin. Kung sino man nalinawan, magsabi nga ng amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Revelation chapter 18, verse 4. Matatapos ko ito. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit nagsasabi, magsilabas kayo sa kanyang bayan ko upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot.
tuloy mo. Up to, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Tuloy. Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay ninyo sa inyo at ibayoy ninyo ang ibay sa kanyang mga gawa sa sarong kanyang pinaghaluan ay paghalo ninyo siya ng ibayo. Balik mo na lang sa up to saan ba tayo? Revelation na ba tayo? 18. Revelation 18. Ibalik mo lang sa chapter 4. Ayan. Ulitin natin. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit at nagsabi, magsilabas kayo. Saan ba tayo lumabas, mga kapatid? Ako lumabas ako dati, ang pamilya ko. Siguro, ganun din tayo lahat dito. Nag-originate tayo sa isang simbahan. Dati lahat na tayo, pinagmulan natin sa Katoliko, di ba? Bakit narito tayo ngayon? Ibig sabihin, lumabas tayo. Katulad ni Martin na Luther, naging pari, lumabas siya. Yung mga Hudyo na naging alipin doon sa Ehipto, pinalabas yan ng Diyos. Kaya maraming ginagawa ang Diyos na mailabas tayo sa maling sistema. Nakukuha nyo? Sa mga maling katuruan. Siguro wala dito, lahat tayo Pilipino, nasakop ang Pilipinas during the time of nung panahon. 300 years na sinakop ang Pilipinas ng mga Kastila. Tinaniman ng aral, pero maraming kasaysayan. Like Dr. Jose Rizal. Sumulat siya ng No Limitangere, El Filibusterismo. Ipinahayag niya na doon, mali ang katuruan ng mga prailing ito. Ano ginawa? Pinatay siya sa luneta. Inuulit-ulit ito ninyo para matandaan nyo to. Yung 3 pare na Gumbursa, yung 13 Martires ng Cavite, mga pare din yun. Nakitang mali. May nakita, anong ginawa? Pinatay sila. Kasi yung political and religious system, under control ng Spaniards noong panahon. Pare, tapos gobernador. Pare ka, gobernador ka. Walang pagkakataon yung mga Pilipino noon. Salamat na lang sa pinalaya tayo sa pagkaka-invade. Pagkakasakop ng Espanyol. Ano naman ginawa ng Espanyol? Bininta naman tayo dun sa Amerika. Bininta tayo sa mga kano. Yung kano na naman ang sumakop sa atin. Ito. Kung makakukuha nyo ang history, hindi mas lalong malilinawan kayo. Ganon ang kalaging kasaysayan ng Pilipinas. Pero ang biyaya ng Panginoon, meron talagang taong pagkakaluban ito. Salamat sa Panginoon at isa tayo sa pinagkalooban ng biyayang ito. Palakpan natin ang Panginoon. Amen! Paano tayo nakalabas? Malakay chapter 4. Lagay mo. Tamang-tama ito. Sabi dito sa prophecy sa Malakay, narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon. Ano ba yung dakilang karawan ng Panginoon? This is the Great Tribulation. Ito yung darating na kahirapan bago dumating ang Panginoon na siya maghahari sa millennium in 1,000 years. Magaganap muna ang rapture, ang pagsalubong sa Panginoon. Pero bago dumating yan, merong darating na isang mensahero. Si Elias. Si Elias, ito yung propeta sa Old Testament. Kailangan dumating muna katulad doon sa panahon ni John the Baptist. Ipinakilala ng ating Panginoon sa Kristo kung sino ang Elias na hinihintay ng mga Hudyo. In Matthew 17,
verse 10, 11 to 12. Sabi dito, doon sa Matthew chapter 17, inihintay ni Elias ng mga Hudyo, pero ang dumating ay nasa katauhan ni John the Baptist. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskribe na kinakailangan pumarita muna si Elias? Merong pagkakilala ang mga Hudyo noon kung sino si Elias. Ito yung the prophet Elijah, yung sa yung renapture. Bago dumating pala ang Panginoon, katulad doon sa Malakay chapter 3, mayroong isinusugo. Pero sabi ng Panginoon, verse 11, at sumagot ngayon ang ating Panginoon sa Kristo. At sinabi katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Verse 12, dapat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias. Sino bang tinutukoy niya? Si John the Baptist, sa katauhan ni Juan the Bautista. Yun ang dumating. Si John the Baptist. At hindi nila sila nakilala. Kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig, gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Balikan mo kaya Malakay chapter 3, yung prophecy. Malakay chapter 3 verse 1. Sino ba si Elijah? Sino ba si John the Baptist? Sabi dito. Malakay ba yan? Malakay. Malakay chapter 3. Ayan, yun ang prophecy, the last book of the Old Testament. Narito aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipa na inyong kinaliligay, narito siya. So yun, di ba yun ang sigaw ni John the Baptist? Ako ang sigaw na nanggagaling sa ilak na ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. So natupad kay John the Baptist. Paano naman matutupad tayo sa atin? In Malakay chapter 4, 5 and 6. Balikan natin. Doon tayo magtatapos. Ito yung pangalawang pagkakataon. Matutupad din ito. Dahil nangyari na yun, yung Malakay chapter 3, sa katawan ni John the Baptist, ito naman yun ang sinasabi sa darating na panahon natin. Kaya meron inilabas ng aral yung mga mensahero. Si John the Baptist ay isang propeta ng aral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito naman sa Malakay chapter 4, si Elias na naman. Ang binabanggit dito, wala naman talagang, doon sa panahon ni John the Baptist, wala namang nakitang si Elijah talaga. Kundi ang nakita doon, sa katauhan ni John the Baptist. Nakuha nyo, mga kapatid? Ito yung mga magaganap ngayon. Kailangan dumating din si Elijah bago dumating ang kahirap. Paki-English nga, kapatid, kasi dito tayo magtatapos. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Bago dumating ang mahirap kapighatian. Kasi bago dumating ang great tribulation, magkakaroon muna ng pag-aagaw, pagsalubong sa ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, magtulungan tayo. Masigit tayo lumago, umunlad
sa pananampalataya. Sino ba ang Elijah ito ngayon sa panahon? Kung pag-aaralan mo si Brother Branham, wala kang maihalin tulad sa mga nakaraan. Yung ministry ni Brother Branham, yung healing, signs and wonders, walang katulad. Yun ang patotoo. Kaya, mga kapatid, nang mapag-aralan ko ang tungkol sa buhay ni Brother Branham, yun ang may tunay na katotohanan. Tingnan nyo, bago si Jesus Christ umailan lang sa kanyang ministry, namatay muna si John the Baptist. Kung si Brother Branham ang prophet na Elijah sa darating ngayon, dumating na ni Brother Branham, namatay na. Bago dumating ang dreadful day, ang kapigating ito, pag dating nating Panginoon Jesucristo, si Prophet Elijah, kailangan dumating muna. Dumating na si Brother Branham, hindi nakikilala. Di, ang kasunod pa nito, Great Tribulation na, mga kapatid. Handa na ba tayo? Pinapahayag ng Panginoon sa atin ngayon. Mas bigyan natin ito ng maigpit na pananampalataya, pagpupuyat. Di ba, mga kapatid? Maraming salamat, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon at pinahayag ito sa atin. Amen ba? Gusto kong umawit. Ano ba awitin natin? Hanggang doon na lang. Sana naunawaan nyo. Nasa last day tayo. We are living in the last day, in the last hour. Masyadong yung mystery ng Biblia. Ano bang aawitin natin? Kaso walang yata. Yung dating inawit na lang. Awitin natin. Magsitayo tayo. Awitan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Maganda ka, Brother Luil. Pakayanan mo si, na mag-closing prayer, si Brother Noel. Mag-closing prayer. Pamaya ka na lang muna. Ikaw magtatapos. Bibigyan natin pagkakataon natin, kapatid. Yes, Lord. Hallelujah. Yan ang magandang gusto ko. Kaya witin ninyo. Salamat, Panginoon. At lagi kang nariyan. Yes, O Lord. Yes, O God. Hallelujah. We give you praise, O God. Hallelujah. We give you thanks, O Lord. Yes, O Lord. Hallelujah. Sa kadiliman man, liwanag niya'y nariyan. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat. Sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng kabiguan, sa paghahanap ng mga kasagutan, salamat sa mga pahayag mo, Panginoon. Siya'y laging nariyan, di ka pinabayaan.
Ikaw na mga ano? Kapatid. Hindi ako, kapatid. Ay, ikaw pala. Yes, O Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Siya'y naging Oh, hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ay kay naging Ikaw ang kailangan namin sa mga panahon na ito. Ikaw po, Panginoon, ang pupuno sa aming pagkukulang. At sa ganon kami, Panginoon, may malubos namin ang aming buhay pananampalataya. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay na ang pagpapala ng ating Panginoon ay lubos-lubos sa atin sa mga panahon na ito, mga kapatid. Tayo ay malayang nakakapakinig ng kanyang mga salita at tayo ay ini-enjoy natin na kinakain ng kanyang mga salita. At ngayon, mga kapatid, ay wino-workout natin ng kanyang mga